We started this series, nagsimula po tayo dito sa series with Pastora Geraldine's message. Natatandaan po ba natin yung message ni Pastora Geraldine? Amen. So, amen ang sagot. Ano po yung topic po ni Pastora Geraldine? Amen. So, sabi niya, sorry, nag-jump na ako agad. Ayan, nakita niyo na yung sagot sa next. So, ang tinuro ni Pastora Geraldine was Predestination Explained. She talked about on how God predestined certain events and people to accomplish what He desires. Amen? So meron na siyang inihanda ng mga certain events at mga tao na darating sa buhay natin para ma-accomplish yung mga bagay na gusto niya. Next one was, ano yung next topic natin? Ayun, amen. So tension between grace and faith. So this was the follow-up topic shared by our Pastor Jeff. So anong ginawa niya? He debunked that there was a tension or pagbabanatan between grace and faith, where he established that both grace and faith, parehas tong nanggaling kay Lord. Kay Lord lamang. Kaya naman, we have full grace. Amen. And last week, natatandaan po ba natin yung shinare ni Brother Mike? Last week, ang shinare niya, tension between faith and works. So, gigilid lang ako rito ng konti para mabasa natin. So, last week naman, Brother Mike shared to us that there is no tension, so no tension between grace and works. Na ang works, faith and works, mali ang script ko, ano ba yan? Hindi na proofread. So last week, shinare ni Brother Mike na there was no tension between faith and works, na ang works or yung mabubuting gawa ay resulta lamang ng ating pagkakaligtas at never magiging daan for us to be saved. Amen. Amen. So kung na-miss nyo po yung mga topics na yan, you can head on po sa ating Facebook page or sa ating YouTube channel to watch or rewatch. Hindi lang itong series na ito, and even yung mga nagdaang series sa mga last year. Katulad kanina, pinapanood namin yung mga praise and worship nung church at home pa. So, ayun. So, let's watch and rewatch yung ating mga previous videos para ma-remind tayo at mag-retain yung mga information sa atin. Amen. So, welcome to Grace Unlimited. Saktong-sakto ang ating mga dating. Amen. So, as we close this series, we will close this series tonight. We will learn about the tension between grace and free will. Amen. So meron akong question sa ating lahat ngayong gabi. Do you believe that man has a free will? Amen? Sino po dito yung naniniwala na ang tao ay may free will or malayang kalooban? Amen? So pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Amen? So, do you believe na kahit na we are predestined for something, meron pa rin tayong option to choose for ourselves? Amen? Diba yung unang topic, we are predestined to do something. So ngayon, do you think we still have a free will kahit na may predestined na tayo? Amen. So, amen. Sige. I don't know if this has been a question to you as well, pero yan yung isa sa mga naging tanong sa akin nung unang nakakilala ko kay Jesus. Kung yung salvation or kaligtasan ay soul act from God, kasi di ba, we have established na yung salvation is a soul act from God. Di ba? Salvation is a soul act from God, na nawala yung screen. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Amen? Ito yung na-establish sa atin dito sa series na to eh. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Amen. So saan dito kaya papasok yung malayang kalooban or yung free will? Tingin nyo. Diba? Wala na ba akong choice para sa sarili ko? Kasi predestined na eh. So lahat ng yan, sasagutin natin yan sa pagbabalik ng... joke lang. Walang commercial breaks dito. So tuloy-tuloy tayo hanggang 7 p.m. So sasagutin natin yan lahat maya-maya lamang. So pero bago talaga natin sagutin yung mga tanong na yan, let us just answer this first question. So meron pa, ang daming question no? So eto munang question na ito yung sasagutin natin. Where does faith comes from? Amen. So, meron po bang nakakaalam kung saan galing yung faith? Amen. So, Dian, sabi ni Dian, galing daw kay God, kay Lord. O di, nasagot na. O di, pwede na tayong umuwi? Hindi pa, syempre. Yes, kay Lord nang galing yung faith, but the bigger or deeper question is, how did we receive it? Or paano dumating sa atin yung faith? Amen. So, may mga naglilista po ba ng mga questions? Kasi sasagutin po natin to lahat mamaya.
Diba? Ang daming pending questions. Apostle Paul wrote in Romans 10:17. Sabi niya dito, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Amen? So, saan daw galing yung faith? It comes from hearing the word of Christ. So, kung babasahin po natin itong particular verse na to, itong Romans 10:17, sa KJV version, ang sabi po doon ay, ang ginamit pong term doon ay word of God. Pero for the sake of our study, ang gagamitin po nating translation is NIV, kung saan sinabi po ay word of Christ. Kasi, kung sisilipin po natin sa original Greek word na ginamit po para sa verse na ito, ang ginamit po sa word of Christ is rhematos Christo, or word of Christ. So, mas applicable po na gamitin natin sa study natin na to yung NIV version. Amen? So, may narinig akong nagtanong, si Dian ata, Kuya MC, ang word of God po ba ay, di ba? Word of Christ din siya? Amen? Na ano po ba natin? Kasi di ba sa KJV, ginamit word of God eh. Tapos sa NIV, ang ginamit word of Christ. So, ang word of God po ba ay word of Christ? Yes and no. So, the word of God is general word of God, but the word of Christ is particular and very specific. Amen? So the word of God is general, but the word of Christ is particular and very specific. Kaya po, ito po yung gagamitin natin for tonight. So the Bible in general, as a whole, yung buong Bible, is the word of God. Amen? We agree? Amen? The Bible in general is as a whole is the word of God. Habang ang gospel naman in particular is the word of Christ. Amen? So again, the Bible in general as a whole is the word of God. Ang gospel naman in particular is the word of Christ. Amen. Ang lahat ng nakasulat sa Bible ay salita ng Diyos, pero hindi ito lahat salita ni Kristo. Ang salita ni Kristo or word of Christ ay tumutukoy sa ebanghelyo or sa gospel. Amen. Kaya naman sa letter ni Paul kay Timothy, nag-remind siya, sabi niya dito sa 2 Timothy 2:15, sabi niya, study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. Ang naalala kong nagturo nito si Ninang Jackie, madalas na share niya ito, rightly dividing the word of truth. So sa kabuuan, the Bible has natural divisions. Amen? Yung Bible, meron siyang natural divisions. Yung Old Testament, di ba? And New Testament. And was written through the guidance of the Holy Spirit. So sinulat yun ng tao through the guidance of the Holy Spirit in different genres. So hindi lang siya nahati sa dalawang division, Old Testament, New Testament. Marami pang genres nung nasulat to. Ano yung mga genres? Diba? May historical, kung maalala nyo, may poetical, may mga narratives, may mga parables, and marami pang iba. Amen? But before tayo mag-dive deep dun sa pag-aaral natin sa grace, let us just commit this study ngayong gabi in prayer. Amen, amen. Come on, join me in a very short prayer. Yes, Lord God, maraming salamat, Lord God, for your word tonight, Lord God. We are excited, Lord God. We are hopeful, Lord God. We are sobrang excited kami, Lord God, na marinig ang inyong salita, Lord God. May you be the speaker tonight, Lord God. You talk through us, Lord God. Mangusap ka sa aming mga puso ngayong gabi, Lord God, that we may absorb lahat ng marerelease na words ngayong gabi, Lord God. And may we have, Lord God, hindi lang open hearts, Lord God, but open minds as well, Lord God, so that your guidance, Lord God, will be fruitful in our lives, Lord God. Maraming salamat para sa inyong salita. In Jesus' name, we pray. Amen, amen. So, magbibigay lang po tayo ng isang example. So, for example, yung 10 utos or yung 10 commandments, ito ay word of God, pero hindi ito gospel of grace, kaya hindi ito matatawag na word of Christ. Amen? So yung 10 commandments, it's a word of God, pero hindi ito part ng gospel, kaya hindi ito matatawag na word of Christ. Ito medyo mahaba. 2 Corinthians chapter 3 verses 7 to 9. Sabi dito, the old way with the laws etched in stone. So ano yung laws etched in stone? Ito yung 10 commandments. Led to death. Though it began with such glory that the people of Israel could not bear to look at Moses' face, for his face shone with the glory of God, even though the brightness was already fading away.
Shouldn't we expect far greater glory under the new way now that the Holy Spirit is giving life? If the old way, which brings condemnation, which is yung law, yun di ba? Yung old way, yung law, it brings condemnation, was glorious. So kung yung law ay glorious na dati pa, how much more glorious is the new way, which makes us right with God, which is yung grace. Amen? So kung glorious na yung law, paano pa mas glorious pa yung grace? If grace is greater than the law, ano nga ba yung purpose nung law? Amen? Di ba? Ano na mas greater pa yung grace eh. So ano yung purpose ng law? Bakit ito binigay pa? So ayan, sasagutin na rin kaagad natin yan. The purpose of the law is not to bring salvation, but rather lead us to the Savior. Amen. Galatians chapter 3 verse 24 to 25. Sabi dito, so the law was put in charge. Direct na sinabi dun sa word niya. So the law was put in charge to lead us to Christ, that we might be justified by faith. Yan yung tinuro sa atin last time. Now that faith has come, we are no longer under the supervision of the law. Amen. So ito yung nagpapatunay na old way na yung law. Ang kailangan natin ngayon at ang nag-guide na sa atin ngayon ay yung grace dahil faith has come to us. Amen. Through Jesus Christ. Amen. So this is the verse. Ito yung verse na to. This is the verse that solidifies the teachings last week. Amen. Ito yung nagsama-sama ng lahat ng tinuro last week, itong verse na to eh. Again, the law was put in charge to lead us to Christ that we might be justified by faith and not by our works. This is because no one can really truly fulfill every single laws. So sino po bang nakakasunod dun sa 613 laws dito sa atin? Amen, di ba? Wala. Hindi nga natin sure kung ano yung mga 613 laws na yun, di ba? Paano pa natin masusunod yung mga laws na yun, di ba? Rather, ito yung mas maganda, rather, we are saved by Christ, the grace of God. Amen? We all agree? We are saved by Christ, the grace of God. Amen? And now that grace and faith has come, we are, anong sabi dito? Now that faith and grace has come, we are, which is in the present tense, di ba? We are, present tense to. We are no longer under the supervision of the law. Amen? So hindi na na-apply sa atin. Although, syempre, yun yung mga bagay na kailangan nating tignan pa rin sa life natin or yung magiging result ng pagtanggap natin ng grace, but we are no longer under the supervision of the law. Okay, so clear po tayo, Word of God and Word of Christ. Amen? So we have to rightly divide these things. Amen. So balik po tayo dun sa question natin earlier. Where does faith comes from? So where does faith comes from? It comes from the Word of Christ. Amen. And we have a verse for that. Siyempre, meron tayong verse, hindi pwedeng basta-basta lang tayo magpuput ng mga statements dito. Faith comes from the Word of Christ. From Romans 10:17, yung verse natin kanina, sabi dito, consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the Word of Christ. So ngayon, where is the tension between grace and free will? So bakit nga ba nagbabanatan yung grace and free will? Ayan. Where's the tension between grace and free will? Sabi dito, man uses his free will, tayo daw, man, we use free will to hear the word of Christ or the gospel of grace. Amen. So yung free will daw, yun yung ginagamit natin to listen, to hear the word of Christ or yung gospel of grace. Kailangan gamitin ng tao ang kanyang free will or sariling kalooban upang pakinggan ang gospel of grace. Hindi siya maaaring ipilit sa atin ng Diyos na makinig ka. Diba? Hindi kayang pilitin tayo ng Diyos na makinig kung labag yun sa ating kalooban. Amen? So ang pakikinig ng gospel of grace ay own choice natin katulad ng pagpunta natin dito at pakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Matthew 11:15 sabi dito, he who has ears to hear, let him hear. Amen. Sorry, exclamation mark pala yun. He who has ears to hear, let him hear. Yun yung command. Mind you, this line was used 16 times in the New Testament. And, ayan, ang phrase na let him hear, itong phrase na let him hear,
It came from the Greek word na akouo. Akouo. So hindi ako masyadong maano sa pronunciation. Akouo, which means give an ear. Ayan, sabi doon, give an ear. Sa grammar, give an ear, this is an active and imperative. Meaning, ito ay sinasabi ng, ano yung imperative? Pautos. Amen? So, yung mga magagaling sa grammar dyan. So, etong grammar, ang ginamit na grammar dito is active and imperative, meaning ito ay sinabi ng pautos. Kaya nga, di ba? Exclamation mark eh. The command was give an ear. Sinasabi na ibigay mo ang inyong pandinig. And this is an act of your free will. Amen? May command. So, ibig sabihin, may option ka kung susundan mo or hindi. Amen? So dito mag-a-act yung ating free will. The Lord commanded us to give an ear or makinig sa gospel of grace. Pero, sabihin mo sa katabi mo, pero, walang maaaring pumilit sa iyo na makinig. Amen? Walang maaaring pumilit sa iyo na makinig eh. Kung inaantok ka ngayon, di ba, hindi, kahit sumigaw ako dito, kahit kurutin ka ng katabi mo, di ba, wala makakapigil sa pag-idlip. Diba? Kung may gagawin ka, may pupuntahan ka sa ibang lugar, diba? Walang makakapigil sa iyo. Walang makakapigil sa iyo dahil lahat ng yan ay free will mo. So again, tanungin mo naman yung katabi ng kabilang katabi na hindi mo naman tinanong kanina. Tanungin mo yung katabi mo, are you following ba all the commands ni Lord? O anong sagot sa iyo? Smile, walang gustong mag-yes and no? Siyempre no, di ba? Meron po ba sa atin dito na nakakasunod ng commands ni Lord, di ba? Not a single person here can do all the commands ni Lord. Amen, di ba? Wala. Kaya nga we have established earlier that the law and our works cannot justify us. Hindi tayo kayang justify ng law at ng works kasi left to ourselves, hindi talaga natin kakayanin na sundin lahat ng nandun sa law. Through the grace of God lang talaga, kaya tayo nakakagawa ng mga bagay na makakapagpalugod kay Lord. Amen. Through the grace of God alone, not of ourselves, because we are sinful in nature. Amen. So naturally, alam ko ginagawa niya to eh, sa simula nag-aral kayo, sa trabaho kayo, di ba? We can turn on or turn off our hearing. Na-try niyo na ba to? Di ba pag ayaw mong pakinggan, nagzo-zone out ka na lang, iniisip mo na ano yung mga i-check out mo, di ba? Anong oras ka uuwi, anong kakainin mo sa bahay, di ba? Pagka ayaw mong makinig doon sa mga bagay-bagay na yon, di ba? Hindi ka na magpe-pay attention, lalo na kung nakakaantok, di ba? Or pag sobrang interested ka naman, di ba? Kahit anong nangyayari sa paligid mo, nakatuon ka lang sa attention doon sa pinapakinggan mo or doon sa pinapanood mo, di ba? Nabu-blackout mo yung lahat ng noises, di ba? Ganun tayo. Naturally, we can turn on and off yung hearing natin. We can do selective hearing. Amen? So right now, with a show of hands, sino sa inyo nakikinig sa akin? Amen? Di ba nakikinig pa ang lahat? Or yung iba sumabay na lang kasi nagsigawan. Di ba? Minsan ganun ako. Nagsigawan sila, so tataas na ng kamay. Di ba? Di ba? May mga hindi nagtaas ng kamay, so ibig sabihin, nag-zone out na ata sila. Amen. Diba? Tapikin mo nga yung katabi mo. Sige, kung sino gusto mong katabi. Eto naman, tanungin mo naman sila. Eto, may another question tayo. Tanungin mo, what is the square root of 169? O, diba? Mga nakikinig pa what is the square root of 169, diba? Huwag na nating sagutin yan. So, naalala ko nung Bible study namin last Thursday, yan. Si Joanne yung nag-share sa amin nung word. Tinanong kami ni Joanne. Sabi niya, kumain ka na ba? Hindi yun yung tanong niya. Sabi niya, naalala mo pa ba yung first person na nag-share sa iyo ng word ni Lord? Amen? Naalala pa po ba natin kung sino po yung unang tao na nag-share sa atin ng word ni Lord? Amen. Amen. Ako hindi ko na maalala. Thinking about it, ako, parang ang dami na palang nag-share sa akin ng word ni Lord noon. But, I freely chose not to respond to them ng mga panahon na yun eh. Not until makarating ako dito sa UAE. So, di ba? Every one of us, lahat tayo na nandito ngayon na nakaupo, na nakikinig, nanonood online, every one of us has a Jesus story. Amen? Lahat tayo may Jesus story. Some of us may have responded instantaneously. Pagka-share sa kanila, nag-respond agad sila. Yung iba naman, like me, may have responded after a few years or maybe decades pa yung nakalipas, di ba? But ultimately, kahit kailan ka pa na-share ng word, kahit kailan ka pa nag-respond, it is our personal choice. It is our free will. Sariling loob natin ang pakikinig sa
kanyang mabuting balita. Amen. Kasi kahit gaano kagaling yung nagsasalita sa harap, kahit gaano kaganda yung sinishare sa atin na salita, kung hindi tayo ready, kung hindi tayo willing, hindi natin pakikinggan. Amen? Amen. Diba? May mga iba sa atin dito na nakaupo, instantaneously, pagka-share sa kanila, nag-receive. Yung iba, ang tagal. Parang ako, diba? Parang 10 years pa ata inaabot. Diba? Parang iba-ibang tao na yung nag-share. Diba? Man was created like God. Amen? Amen. According to 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, God created us, ginawa tayo ni Lord as a triune being with a spirit, with a soul, and a body. Amen? At nilikha niya tayo ng may malayang kalooban or free will. Amen? We have established this one na nilikha niya tayo na may malayang kalooban or free will. Ang kakayahan ng tao na mag-isip at magpasya ay sacred at iginagalang ng Diyos. Tandaan po natin yan na ang ating free will ay sacred at God respects our free will. Tandaan, malaya ang taong magpasya. Pero, hindi malaya ang tao sa magiging resulta ng kanyang kapasyahan. Amen? So, we can do everything that we want to do because we have free will eh. But yung result ng ating choices, hindi natin hawak yun. Amen? Yun ang hindi natin hawak. Amen. The first story in the Bible showing that man has free will. So, Genesis pa lang, meron ng kwento kaagad kung na may free will ang tao. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 9, the Lord God made all of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. Amen. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Amen. So people may argue, di ba? Pwede nating i-argue na, bakit nga ba kasi nilagay pa ni Lord yung tree of knowledge of good and evil dun, di ba? Bakit nga ba nilagay niya pa yun? Kasi kung di nilagay yun ni Lord, di ba? Kung di nakain yung fruit, di ba? Di sana, everybody happy, nandun pa rin sa garden yung mga tao. But, if walang options, people would not have had the chance to exercise yung free will nila. Amen? Walang opportunity to exercise their free will eh. Anong mangyayari? Di ba? Magiging sunod-sunuran lang sa gusto ni Lord nang walang option at dahil doon, parang wala nang choice yung tao, di ba? But God loves us that much. It was a simple test of man's free will. Yung puno doon, it was a simple test of man's free will. And God's instruction was clear on verse 17. So kung may mga Bible apps po kayo, pwede nyo pong silipin ngayon or later, Genesis 2 chapter 17, nandun yung instruction ni Lord. They, Adam and Eve, may eat any of the fruits from any trees besides the one that is in the center of the garden. For if they do, ano daw mangyayari sa kanila pag kumain daw sila ng fruit ng puno na yon? They will die. Thank you, Mike. Diba? They will surely die spiritually. Amen. Again, man was presented with choices. Adam and Eve was presented with choices. Kaya naman, man is free. Sorry, nalagpas. Ayan. Kaya naman, man is free to choose, but man is not free from the consequences of his choice. Amen? We are free to choose anything in life, but yung consequences ng mga choices natin sa life is not free. Amen. Some people may argue that because God is an all-knowing God, diba? He has predestined every one of us for something. Lahat tayo meron ng predestination, meron ng inihanda si Lord sa atin, diba? Na dahil alam na ng Diyos ang mangyayari sa atin, may pat na siya sa bawat isa sa atin. Ano na, okay, sa ganitong age, ganito yung mangyayari, ito yung mga taong mamimit natin, diba? So tingin nyo ba, pinili na ni Lord ang mga maliligtas at hindi maliligtas? Safe answer. So tingin po ba natin na pinili na ni Lord ang mga maliligtas at hindi maliligtas? This is actually very far from the truth. Napakalayo ng katotohanan na pinili na ni Lord yung mga maliligtas at hindi maliligtas. Kasi kung si God ang magde-decide, ito yung sagot dun eh. Kung si God ang magde-decide, ang sagot ay nasa 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you. He is patient with every one of us, not wanting anyone to perish, but everyone to come to
repentance. Amen? So kung si Lord ang magde-decide, ito yung sagot. He doesn't want any one of us to perish. Gusto niya lahat tayo ma-save, di ba? Everyone to come into repentance. Lahat tayo lumapit sa Kanya. God clearly doesn't want anyone to perish. Wala. Dito sa kwarto na to, sa labas ng kwarto na to, sa lahat ng tao sa mundo, kung naniniwala man siya kay Lord, kay Jesus or hindi, God doesn't want anyone to perish. But the question is, lahat ba tayo maliligtas? Okay, walang sumagot ulit. Siyempre, hindi. Bakit? Diba, sad to say, hindi lahat tayo maliligtas. Bakit? Kasi it is not God who will decide if we will be saved or not. Hindi si Lord yung magde-decide nun. It is up to us because we have free will. Amen. So bakit sa atin? God, ang Diyos, ang magbibigay ng gift of salvation. Kay Lord manggagaling yung gift of salvation. And we all know, we have established from hundreds of studies ng mga nakaraan that the gift of salvation is free. Libre ang gift of salvation. And it is for everyone. Lahat tayo dito, matanda, bata, yung mga nasa labas, ibang paniniwala, lahat tayo, we can receive this gift, free gift of salvation. Pero may but it is up to us if we will accept it. Amen? Libre ang regalo, libreng binibigay ni Lord, but ultimately, tayo po yung magde-decide kung tatanggapin po natin yung free gift of salvation. So going back to the question, lahat pa tayo masisave? Hindi, kasi hindi naman lahat tatanggap ng free gift of salvation. Amen. So ano naman ang magagawa ng gustong magbigay ng regalo kung ayaw mo naman tanggapin? Amen, di ba? Yung iba may inaabutan na ng regalo, ayaw pang... Sino yung mga binibigyan ng regalo dito na ayaw tanggapin? Di ba? Walang may at gustong tumanggi sa regalo, di ba? Sabi nga din sa John 3:16, meron pala ako dito. John 3:16, For this is how God loved the world. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have an eternal life. Amen. So binigay ni Lord si Jesus hindi lang para sa believers, hindi lang para sa Christians, hindi lang para sa Catholics. Binigay ni Lord si Jesus for everyone na maniniwala sa Kanya will not perish but have an eternal life. Sabi dito, everyone, no exemption, di ba? Ultimately, lahat ng to, it is in our hands. Tayo ang magde-decide. Everyone who will believe will be saved. Yun yung sabi. So that everyone who believed in Him will not perish but have an eternal life. Amen. Of course, before we can believe, syempre bago tayo makapaniwala, we have to hear the gospel first. And for man to hear the gospel, he has to make a free will choice. Kailangan niyang free will, buong kalooban, na makinig sa preaching ng salita ni Lord. Amen. Free will choice. But we have to take note of this. I think kailangan natin i-take note pang isa. Daming iti-take note, no? So, nagti-take notes po ba tayo? Sabi dito, your free will is not the ability to hear, but your choice to hear. Amen? So again, your free will is not the ability to hear, but your choice to hear. Amen. Every one of us here, lahat tayo na nandito, we all have the ability to hear. Amen? Lahat tayo dito may kakayanan na makinig eh. But you have to choose it. Kailangan mong piliin na makinig. Hindi lang dahil kaya mong makinig, makakapakinig ka na. Kailangan mong piliin at i-will ang sarili mo na makinig. In our fallen state, nung hindi pa tayo nakakakilala, wala tayong kakayanan na manampalataya. Pero meron tayong kaisipan at malayang kalooban upang mamili na makinig. Amen? In our fallen state, wala tayong kakayanan na maniwala kasi yung faith, it came from God eh. But, meron tayong kaisipan. We can think and we have our free will upang piliin na makinig sa salita ni Lord. Amen. So gusto ko lang pong linawin na ang free will ay hindi faith. Faith ay hindi free will. Free will is man's part. Sa atin yon. Faith and grace is God's part. Amen. Amen. So, Romans 10:13, sabi dito, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So everyone. Wala dito exemption, di sinabi na okay, everyone na age na ganito ay na tumawag kay Lord will be saved. Everyone na weighing
80 pababa will be saved, di ba? Wala. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang pagtawag, calling on to God, tulad ng pakikinig sa salita ng Diyos, ay pasya ng malayang kalooban or ng ating free will. Even yung calling to God, diba? Free will natin yun eh. We can call to God, we cannot call to God, diba? It's our choice. Ngunit bago makatawag ang isang tao para maligtas, diba? Bago tayo makatawag na, Lord, save me, be my Savior, diba? Kailangan muna nating maniwala. You have to believe first. Amen? And we have learned from previous topics that ang kakayanang maniwala or ang ating faith ay hindi rin likas sa atin. Amen? Diba, na-establish na ito ng mga nakarang teachings natin na even yung faith, yung paniniwala is not natural to us. And that too is from God. Amen? And we can only receive this, yung faith, marireceive lang natin yung pananampalataya through hearing the Word of God. Amen? Magkakaroon lang tayo ng faith kung makikinig tayo sa salita ni Lord. And hearing the Word of God is our choice as well. Amen? Kaya naman lahat ng mga tinuro last week, yung predestination natin, yung faith natin, di ba? Yung magiging result na works natin dahil na-save tayo, di ba? Lahat ng ito nagsisimula sa choice natin na makinig kay Lord. Amen? And I hope and I pray that all of us here ngayon, na nandito ngayon at yung mga nanonood online, all of us here, we have chosen to listen to God's word and call unto Him to be our Savior. Amen? Ang kaligtasan ay solong gawa ng Diyos. Salvation is a sole act of God. Pero ang akto na pakinggan ang message niya na magdadala nito, yung choice natin na makinig sa message niya na magbibigay sa atin ng salvation ay mula sa ating free will na makinig dun sa message ni Lord. Amen? If a man chose not to listen to the word of Christ, kahit si Lord pa, hindi siya mapipilit na makinig. Amen? Kahit si Lord pa, hindi siya makipilit na makinig. But if man wants to listen to God's word, kung gugustuhin niya makinig sa salita ni Lord, hindi siya mapipigilan ng sino man, kahit pigilan siya ng jowa niya, pigilan siya ng nanay niya, ng magulang niya, ng mga kapatid niya, or kahit si Satan pa ang magpigil sa kanya, walang makakapigil sa kanya kung choice niya na makinig sa salita ni Lord. Amen? So lahat ng yun, nasa atin talaga, tayo ang ultimately na magde-decide kung makikinig tayo or hindi. Kaya naman, man's free will, our free will natin is both sacred and serious. Sagrado ito at seryoso ito kasi there are choices we will make. May mga choices tayo na gagawin sa ating buhay that will determine if our names will be written in the book of life. Choices that will determine how we will spend our eternity. Amen? So ganun kaseryoso yung free will natin. Hindi siya yung basta mamimili ka lang. Kaya naman, always give people. Bigyan natin yung mga tao na nakapaligid sa atin an opportunity to hear the gospel of grace in whatever way possible. Amen? Di ba? Ang daming taong nakapaligid sa atin, yung mga flatmates natin, yung mga ka-workmates natin, yung mga family natin, one message away yan lahat. Let us give everyone na makakasalamuhan natin an opportunity to hear the gospel of grace in whatever way possible we can. Huwag nating hayaan na lumipas ang pagkakataon na maibahagi ang salita ng Diyos dahil hindi natin alam kung yung kausap ba natin ay willing to listen or hindi. Diba? It will end, yan, kung yung mga kung yung mga kausap ba natin ay hindi natin sure kung willing ba silang makinig or hindi. Amen? So gising pa po ba ang lahat? Amen? Gising pa ang lahat, syempre. Eto, napakaikli lang nung ating topic ngayong hapon. It just closes nung tatlong naunang topic yung ating deeper in grace na pag-aaral. Ito yung i-end ko lang tong itong teaching na to with some life application on how we can exercise our free will. So paano ba natin may exercise yung free will natin? Again, these are suggestions that we can follow freely or pwede rin nating baliwalain. It all depends on us. Amen? So, ayan, meron lang tayong 4 life applications. So first, ano yung life application nun?
Invite people to church and Bible studies. Time and time again, nare-remind tayo, ang dami ng naging teaching series sa atin tungkol sa pag-i-invite at pag-share ng word through sa ating church service or dun sa ating Bible study, di ba? Invite people to church. Sometimes, or most of the times, we feel na hindi natin kayang magbahagi ng salita. Meron bang nakaka-feel nito, yung mga mahiyain, di ba? Hindi ko kayang mag-share ng word ni Lord, Hindi ako praktisado, hindi ako sanay, di ba? Just invite them. We have praise and worship. Pwedeng through praise and worship, may encounter nila si Lord. Amen? We have the Word of God. Kung intent listener sila, may mapupulot at mapupulot sila sa pakikinig ng salita ni Lord. After this one, we have prayer, di ba? Meron tayong mga corporate prayers. So pwedeng through prayer, may experience sila yung grace ni Lord. Or after the prayer, di ba? After we close, after we take the group picture, meron tayong fellowship, di ba? Pwedeng through fellowship, through sharing, through talking to other people, they may experience God and His grace, di ba? There are multiple ways na pwedeng ma-experience ng bawat isa ang salita at pagmamahal ng Diyos during our church service. Amen? Kaya naman pagpasok pa lang natin dito, hindi ba? Hindi yung okay, hindi pa naman nagkakantahan, okay, pwede pa akong gumawa ng iba. Pagpasok pa lang natin dito, that's an opportunity to share the message of grace. Pagsiset up, pakikipagkwentuhan, pag-welcome dun sa ating mga bago, di ba? Pag-welcome dun sa mga tao, it's an opportunity to share God's grace. Amen? Kaya pagpasok mo pa lang dito, and even yung hindi ka pa pumapasok dito, it's already an opportunity. Kaya naman, don't miss out on yung gamitin mo talaga itong Saturday na to in sharing God's word from the start to finish. Amen? Amen. So life application number 2, have fellowship with them. Di ba? Ang dami ng beses na naturo ito eh. Have fellowship with people. Sometimes, di ba, looking for something in common. As common as eating, di ba? Yung iba, nagkaroon ng mga group dahil sa pagkain, di ba? Yung mga ating mga women's na medyo middle age, di ba? Mga naririnig ko kanina, nag-aayaan na naman sa Bourjuman, may pa-voucher si Ate Tats. So shout out nyo lang si Ate Tats. May pa-voucher siya. Diba? Something as common as eating. Diba? Something as common as watching movies. Pwedeng, diba, magkaroon ka ng opportunity to share God's message, to share God's word dahil lang sa panonood ng movies, diba? Or even yung bonding nyo lang, kwentuhan lang, diba? Sports, basketball, tomorrow. So yung mga, shameless plug, tomorrow, meron pong 3-hour game ang ating mga men's. Kaya bang tumagal ng 3 hours? So meron pong parada bukas, first kick-off ng ating men's basketball. So kung gusto niyo pong umattend at suportahan ng ating mga magagaling at mabibilis na men of God, di ba? Yung nakakatakbo pa ng kahit walang sub. Di ba? Kahit hindi mag-sub. No? Di ba? Kahit hindi, nakikita ko sa sa share nila, kahit hindi sila isub, kayang-kaya nilang tumakbo dun di ba? Support natin sila kasi pwedeng ito yung way naman to reach out other people, yung mga tao sa labas ng ating church, di ba? Support them. Tomorrow, 5:30 I think is the call time. 6 o'clock yung start ng parada. So yun sa mga gustong rumampa. 6 o'clock yan. Iikot tayo sa buong Sharjah, industrial area. Papunta dito. Hindi ko alam kung ano saya matatapos. Yun. So kung gusto nyo i-support, ayan, punta lang tayo dito sa May Safir, 3rd floor. 5:30 ang call time. So kung gusto yung mag-order ng t-shirt, approach nyo lang si Mike or si EJ. Yan, si EJ na naka-yellow dun sa likod. So approach nyo lang silang dalawa. Mamaya kung gusto nyo pang mag-avail ng t-shirt or further details kung paano kayo makakasali or makakapanood ng ating event tomorrow, di ba? Yun lang, yung mga bonding. And show people. Ipakita natin sa tao kung sino ba si Lord sa buhay natin. Kasi diba, minsan even without sharing a verse, even without stating Bible verses, yung pagkilos pa lang natin, yung how we act in public, how we act around other people, it shows who Jesus is in our lives. Amen. Yun na kagad yung testimony kung sino ba si Lord sa buhay natin eh. Diba? Have fellowship with them, as simple as that. Amen. Third, sabi dito, use your social media accounts purposefully. Amen. So, wala po tayong kinokondemn kung mahilig pong mag-share ng meme kasi ako mahilig ako mag-share ng mga memes. Diba? Pero we can use and we encourage using our social media platforms wisely. Amen. So,
kung wala kang maisip na may post, di ba? Hindi ka magaling gumawa ng mga images or hindi mo alam kung paano mag-share ng mga verses, di ba? You can share yung mga pinapost ng Grace Unlimited or you can share even yung mga pinapost ng ibang churches, di ba? Encouraging yung pagbukas pa lang ng timeline, di ba? Nafe-feed na kaagad ng message of grace yung mga online friends natin, di ba? You can even share your daily verses and yung devotions from dun sa Bible app natin, di ba? Sobrang dali nang magbasa ngayon ng Bible kasi meron na tayong devotion and I think some people here are inviting us, kung friends na kayo sa Bible app, they're even inviting us to read with them yung mga devotions, di ba? Amen. So use our social media platforms wisely. Amen. And lastly, support the works of your local church. So kung nasaan ka man, yung nanonood, kung nasa Pinas ka, support the work of your local church, di ba? Paano natin pwedeng i-support, di ba? We can give our time, we can do volunteering, we can give our talent, do volunteering, and even we can give our treasures, di ba? Kung hindi mo alam paano mag-reach out ng tao, try helping your local church. Kasi for sure, yung local church mo, like Grace Unlimited, maraming different activities in how we can reach other people. Amen? So, support their activities para mapalaganap pa yung word ni Lord. Amen? Naalala ko nga parang last week, hindi ko alam kung sino yung nag-share, nakalimutan ko na yung nag-share, or si Babe ata yun. Nagpasalamat siya kay Mother dun sa Geo Food Drive, which happened 3 years ago. So, di ba, 3 years ago na nangyari, pero last week naalala pa ni Babe na magpasalamat kay Mother. So, di ba, hindi natin alam yung impact ng mga activities na ginagawa ng ating church dun sa mga tao na yun. So, support our local church, support the activities na meron tayo. Yung mga Bible study natin, yung mga prayer night natin, yung mga basketball game natin. Support kasi hindi natin alam na may tao na makaka-remember ng nangyari na yon in 5 years from now, 10 years from now, hindi natin sure. Pero definitely may naitanim dun sa mga tao na yon. Amen. Yan. So sabi, last verse ko po ito, Ezekiel 17:8. Sabi dito, it had been planted in good soil by abundant water so that it would produce branches, bear fruit, and become a splendid vine. Amen. I know na lahat tayo dito, we call Grace Unlimited our home in UAE. Amen? We agree? We call this church our home in UAE. We call Grace Unlimited our home in UAE. And we can agree that Grace Unlimited is a good soil. Amen? To where we and the people we are praying for can come and experience God's grace. Amen? We agree that this is a good soil where people can experience full grace and grow spiritually. Amen? Kaya nga, we encourage every one of us dito to invest your time, invest your talent, and even your treasures kung meron. And see how the grace of God can work through every one of us here, through this church. Para tulad natin na nandito ngayon, mas marami pa yung makapakinig ng message of full grace. Amen? For sure, hindi tayo ganito karami when we started. Diba? Lahat ng tao dito na-invite yan. Diba? Kasi we will never know, diba? Hindi natin malalaman na kung yung naliligaw ba nakatabi mo sa bus one time na nakatabi mo like si Kathy ay makakaupo pala dito, diba? Hindi mo alam na yung nakilala mo one time sa wedding event sa pinasaliblib na lugar like si Dan, ay makikita ko din dito sa UAE, di ba? Hindi natin alam na yung pamangkin ng kaibigan ng nanay mo dito sa UAE, diba? Pamangkin ng nanay ng kaibigan ni Dan dito sa UAE like si Dian, ay makakasama din natin dito, di ba? Napakalayo, napaka-random ng connection, pero dito si Dian, di ba? Or yung kababata at kapitbahay ng dating kasamahan mo dito sa church. Ayan, so wait lang. Yung kababata at kapitbahay ng dating kasamahan mo dito sa church, like si RJ na nandun sa likod, di ba? Ay makakasama natin dito, di ba? Napakalayo ng connection, pero nandito si RJ. So, di ba, even yung mga ka-workmates natin, di ba? Like si Jen, si Narain, di ba? Mga ka-workmates, di ba? Makakapakinig sila ng salita ng Lord at magre-respond sila freely sa message ng grace. Di ba? Hindi mo alam kung gaano yung tao na mamimit mo lang dyan sa lansangan ay makakasama mong mag-worship. Amen? Amen. So, just look around, di ba? Isipin mo, paano ba
paano ba siya nakarating dito? Ano ba yung connection ko sa kanya, di ba? Remember kung gaano ka-random ang connection mo dyan sa katabi mo right now. Sila family, syempre, hindi random yung connection nila. Syempre, di ba? Hindi natin alam kung gaano ka-random yung connection mo dyan sa katabi mo, di ba? Now, pero since nag-respond ka, ikaw mismo yung nag-respond dun sa sharing ng message ni God dun sa buhay mo, di ba? Nandito ka ngayon kasama kaming lahat. Amen? At hindi mo alam na may madadala ka pang ibang tao, di ba? Kasama kaming lahat na nag-aaral ng mas malalim patungkol sa biyaya ng Panginoon. Amen. So we never know who we are sharing to, yung act of kindness natin, we never know where it will lead us. Amen. So can we stand for this closing statement? Amen. So pwede po ba tayong tumayo for this closing statement? Amen. So hindi pa tayo end, pero every one of us here, for sure, lahat tayo na nandito ngayon, every one of us has made a decision once in our life. We made a decision to freely receive the gift of grace. Amen? Lahat tayo dito, we have chosen freely to receive the gift of grace. And kung hindi pa man, kung ikaw na nakikinig ngayon, kung hindi mo pa man nare-receive yung gift of grace, I think this is the moment, this is a time to receive it. Pero syempre, again, walang pumipilit sa atin. Amen? Everything is our choice. Everything comes down to our free will. Kaya naman, ang big idea natin this afternoon, this evening, kung ano mang oras ngayon, sa mga nanonood online, declare this in your hearts. Kung totoo ito, kung truth ito sa buhay mo, declare this in your heart if you do believe it. You alone, ikaw lamang ngayon, this is you, between you and God. You can choose this for yourself. Hindi ito pwedeng piliin sa'yo para ng parents mo. Hindi ito pwedeng piliin sa'yo hindi ito pwedeng piliin para sa'yo ng asawa mo. Hindi ito pwedeng piliin para sa'yo ng boss mo or ng kahit sino mang tao, because this is personal, something between you and God alone. And this is our big statement this evening. So pwede po ba natin sabay-sabay declare 1, 2, 3? In Christ, I am saved. Amen. So I hope this is a statement na magre-resonate sa atin. This is a statement na totoo sa buhay natin. This is a statement na pinaniniwalaan natin. Amen. Amen. So come on, let us lift this service in prayer. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa message mo, Lord God. Thank you for reminding us, Lord God, that even though, Lord God, you have predestined something for us, Lord God, bigyan mo kami ng faith, Lord God, inihanda mo na ang lahat para sa amin, Lord God. You still love us that much, Lord God, that you gave us free will, Lord God, to choose you freely, Lord God. And right now, Lord God, me and my brothers and sisters here, Lord God, kami, Father God, we are declaring, we are shouting, Lord God, that we freely choose you. Jesus, we freely choose you, Lord God, to be our Savior. We freely choose you, Lord God, to be the head of our lives, Lord God. Maraming salamat for reminding us, Lord God, na ganun mo kami kamahal, Lord God, na hindi mo kami pinipilit gawin yung mga bagay-bagay, Lord God, na para lang mahalin ka, Lord God. But we are here, Lord God, happily, excitedly, Lord God, shouting, Lord God, thank you, Lord God, for loving us, and we are choosing you, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Thank you, Lord God, dito sa pagtuturo, Lord God, na ibinahagi mo sa aming lahat, Lord God, that we now understand more, Lord God, kung ano ba yung grace sa buhay namin, mas malalim na pag-aaral, Lord God, kung ano ba yung faith, Lord God, ano ba yung free will, Lord God, ano ba yung predestined, Lord God, para sa amin, Lord God. We are excited, Lord God, dahil dun sa mga napakinggan namin, Lord God. We are excited, Lord God, kung paano pa kami, Lord God, lalago, Lord God, sa buhay, Lord God, na inihanda mo para sa amin dahil pinili namin, Lord God, na mahalin ka on our own, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Thank you for this free will, Lord God. And we're thanking you, Lord God, because we know, Lord God, that you have guided us, Lord God, para makapagawa kami ng decision, Lord God, na makakapagpalugod sa inyo. Lord God, maraming salamat, Lord God. Ikaw lamang, Lord God, ang aming itataas, Lord God. Ikaw lamang ang aming papupurihan, Lord God. Ikaw lamang ang aming itataas sa lugar na to. Pangalan mo lamang, Lord God, ang mangunguna sa lugar na ito, Lord God. And we are, Lord God, giving, Lord God, our own life, Lord God. Binibigay namin, Lord God, ang buong-buo, Lord God, ang sarili namin, Lord God. Govern us, Lord God. Lead us, Lord God. Be our Lord. Be our Savior. Be our Father, Lord God. Ikaw lamang, Lord God, ang manguna sa buhay namin, Lord God. Maraming salamat, Lord God, for saving us, Lord God. Thank you, Jesus, Lord God, for being our Savior. Thank you for loving us, Lord God.
In Jesus Christ, we say, Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord.